Hi guys! Our lesson for today is about convert kilogram to pounds and convert pounds to kilogram. Okay, so kung paano yan siya gagawin, yan ang pag-aaralan natin ngayon. Napapansin ko kasi sa mga forms na kailangan nating i-fill in, so ang weight natin doon at ang height, ang kanyang unit na ginagamit is for the weight is pounds yung hinihingi niya at sa height naman is centimeter. So yung weight, alam natin kung ano yung weight natin in kilogram. For example, ako. So alam ko na 48 kilograms ang aking weight. Pero ang hinihingi nila is in pounds. So paano natin siya gagawin or paano natin siya i-convert? Napakadali lang i-convert ng kilogram into pounds at pounds into kilogram. Okay, so meron tayong mga conversion dito. Ang 1 kilogram natin is equal to 2.205 pounds, while ang isang pound naman is equal to 0.454 kilogram. Okay, so ito yung mga value niya. Ngayon, paano naman natin i-convert kung ang given natin is kilogram, i-convert natin into pounds. At kung ang given natin is pounds, tapos i-convert natin into kilogram, so paano natin siya gagawin? Okay, so meron tayo ditong to convert kilogram to pound, we multiply by 2.2 or 2.205. Okay, so pwede nyo rin siyang i-round off kasi ang kasunod ni 2 is 0, so pwede nyo gawing 2.2. Ganito pag-convert ng kilogram to pound. Okay, so kung alam mo kung ilang kilos ka, i-convert mo siya into pound, ang gagawin mo is i-multiply mo lang siya by 2.2 ang iyong timbang. Okay, so kung pounds naman ang given, to convert pound to kilogram, we divide by 2.2. Okay, so kung ang given mo naman is pounds, tapos i-convert mo siya into kilogram, ang gagawin mo is i-divide mo siya by 2.2. Okay, same lang sila, no? Kasi ni-round off lang natin si 205 sa 2. Meron tayong 4 na examples dito kung paano natin siya i-convert. Uunahin natin ang ating example number 1. So, 48 kilogram, i-convert natin into pounds. Again, paano tayo mag-convert? We multiply by 2.2. Okay, so si 48, i-multiply natin siya sa 2.2. Okay, so i-multiply natin si 48 sa 2.2. So, 2 times 8 equals 16, carry 1. 2 times 4 equals 8 plus 1 equals 9. 2 times 8 equals 16, bring down 6, carry 1. 2 times 4 equals 8 plus 1 equals 9. So, i-add na natin. Bring down 6. 9 plus 6 is equal to 15. Bring down 5, carry 1. 1 plus 9 equals 10. Okay. So, tingnan natin kung ilang decimal point meron tayo. 1. So, ibig sabihin, maglagay din tayo dito, 1. So, ang sagot natin is 105.6 pounds. Ibig sabihin, ang 48 kilogram, kapag i-convert natin into pounds, ang kanyang sagot is 105.6 pounds. O, diba? Madali lang. Basta alam lang natin kung paano siya gagawin. So, kung kilogram to pounds, i-multiply natin by 2.2. Kung pound to kilogram, i-divide natin by 2.2. Okay, so example number 2. 75 kilogram, i-convert natin into pounds. So, 75 times 2.2. So, i-multiply natin si 75 kay 2.2. So, 2 times 5 equals 10. Bring down 0, carry 1. 2 times 7 equals 14, plus 1 equals 15. 2 times 5 equals 10, bring down 0, carry 1. 2 times 7 equals 14, plus 1 equals 15. Okay, so i-add, bring down 0, 5 plus 0 equals 5, 1 plus 5 equals 6, and then bring down 1. At isang decimal point. So, maglagay tayo ng decimal point dito. So, ibig sabihin, ang 75 kilogram, kapag i-convert natin into pounds, ang ating sagot is 165 pounds. O, di ba madali lang? So, ngayon, kapag mag-fill in na tayo ng mga forms at pounds yung hinihingi nating timbang, alam na natin kung paano i-convert yung ating timbang na kilogram into pounds.
Example number 3 naman tayo. So, 180 pounds, i-convert natin into kilogram. O again, so 180 pounds, si pounds na yung given, tapos i-convert natin into kilogram. Ano ulit ang gagawin natin dito? We divide by 2.2. Okay, so 180 divided by 2.2. So, i-divide natin si 180 kay 2.2. So, 180 divided by 2.2. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-divide kapag decimal point ang ating divisor. So, tanggalin natin ang ating decimal point. Ilagay natin dito. And then, magdagdag tayo ng isang 0. So, ang ating divisor is naging 22. At naging 1/8 ang ating dividend. Okay? So, tinanggal natin ang decimal point. Ilagay lang natin siya dito. I-move natin ng isang beses para maging 22. At dahil nag-move tayo ng isang beses, so nagdagdag tayo ng isang 0 sa ating dividend. So, pwede na tayong mag-divide. Okay, so i-divide na natin si 180 kay 22. So, 18 divide 22, hindi pwede. So, ang gagawin natin, 180 divided by 22 is equal to 8. 8 times 2 equals 16, carry 1. 8 times 2 equals 16, plus 1 equals 17. Minus, so si 0 magiging 10, si 8 is magiging 7. So 10 minus 6 equals 4, bring down 0. 40 divided by 22 equals 1. 1 times 22 equals 22. And then, mag-borrow si 0 ng 1 kay 4, so magiging 10 siya. At si 4 magiging 3. So, 10 minus 2 equals 8. 3 minus 2 equals 1. Magdagdag tayo ng 0. Magdagdag tayo ng decimal point din dito sa taas. So, bring down 0. 180 divided by 22 equals 8. So, 8 times 22 equals 176. Subtract. So, 4. Ouch! Hindi na makita sa baba. Sorry. Okay, so 4. And then, magdagdag ulit tayo ng 0, magiging 40 siya. So, paulit-ulit lang tayo. So, 40 divided by 22 equals 1. Okay, so hanggang dalawang decimal point lang yung kukunin natin. So, ibig sabihin, ang 180 pounds, kapag i-convert natin into kilogram, ang sagot natin is 81.81 kilogram. Or, pwede natin siyang i-round off ng 82. Kasi 8 ang kasunod ni 1, so i-round off natin siya. Mag-round up tayo. So, plus 1, magiging 82. Okay? So, ang sagot natin is 81.81 kilogram or 82 kilogram kung gusto niyo siyang i-round off. Ayan. So, same lang yan sila. Dito naman tayo sa ating fourth example. So, that is 250 pounds to 2 kilograms. So, i-convert natin siya into kilogram. So, again, i-divide natin si 250 kay 2.2, okay? So, ang lesson natin ito is hindi ko tinuturo sa inyo kung paano mag-divide at mag-multiply. So, ang pinapakita ko is kung paano siya i-convert, okay? So, gagamitan natin siya ng calculator. And then, 250 divided by 2.2. Okay? So, 250 divided by 2.2 equals 113.6363636333. Okay? So, 1 ang kukunin natin is ang dalawang decimal point lang. So, si 3, pwede natin siyang i-round off into 4 kasi 6 ang kanyang kasunod. So, 113.64. Or, 113, si 3, pwede natin siyang i-round off into 4 kasi 6 ang kanyang kasunod. So, pili na lang kayo kung saan ang gusto nyo doon. So, that is 113.64, round off natin, or 114 kilogram. So, depende na lang sa inyo kung ayaw nyo ng may decimal point or gusto nyo ng whole number. Okay, so ganito lang pala kadali mag-convert ng kilogram to pounds at pounds to kilogram. Basta tatandaan lang natin kapag kilogram to pounds ang gagawin natin, mag-multiply, i-multiply natin siya sa 2.2. Kapag naman pound to kilogram, i-divide natin siya by 2.2.
Ang susunod naman nating pag-aaralan is kung paano naman tayo mag-convert ng height. So, ang height natin is, ang alam natin is usually nasa feet na measurement. Pero, ang hinihingi sa atin is kung ilang centimeter yung height natin. So, yun naman ang pag-aaralan natin sa susunod nating lesson kung paano natin i-convert from feet to centimeter. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye, guys!